Umiiyak ang aking anak dahil lahat ng apo ay isinama sa Palawan maliban sa kanya. Nang tanungin ko, sinigawan pa ako ng aking biyenan. Pabigat lang ang anak mo. Nanahimik ako. Ngunit makalipas ang 1 linggo, ang ganti na ibinigay ko ay nagpatulala sa kanila. Bago natin simulan ang kwento, para sa mga nag-like, comment, at subscribe sa channel na ito, ipinagdarasal namin na lumawak ang inyong Rizeki. Mapadali ang lahat ng inyong mga gawain, at upang makagawa pa tayo ng iba pang mga kawili-wiling kwento. Simulan na natin ang salaysay. Bakit wala ang pangalan ko sa papel na yan, Lola? Nanginginig ang boses ni Maya. Maliit at marupok, na parang tuyong sanga, na halos mabali sa ihip ng hangin ng kabundukan sa Baguio, na tumatagos sa buto. Sa kanyang kamay, isang piraso ng manifest ng biyahe, at mga tiket sa eroplano ang nakakalat sa ibabaw ng makintab na mesa na gawa sa Nara. Nakasulat doon ang mga pangalan ng kanyang mga tito, tita, at iba pang mga pinsan. Lahat, maliban sa kanyang pangalan, si Senyora Isabela, ang babaeng nakaupo sa kanyang malaking silya habang humihigop ng mainit na tsaa, ay hindi man lang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa screen ng kanyang cellphone. Maliksi ang kanyang mga daliri sa pag-scroll sa mga larawan ng mga mararangyang resort sa Palawan, nakakabook pa lang niya. Ang kapaligiran sa maluwag na sala ay tila nakakasakal. Ang amoy ng air freshener na may aroma ng sandalwood na karaniwang nagpapakalma ay tila nagpapasikip ngayon sa dibdib ni Clara, na nakatayong tulala sa may pintuan ng kusina. Lola, inihanda na ni Maya ang swimsuit na binili ni Mommy. Bulong muli ng batang 7 taong gulang, habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang bilugang mga mata. Bumuntong hininga si Senyora Isabela, isang buntong hininga na puno ng pagkayamot. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa, na may maliit na kalabog na sinadyang lakasan. Ang kanyang matatalim na mata, na naka-frame sa gintong salamin, ay tumingin kay Maya ng may tingin na mahirap basahin. Malamig at puno ng pagtanggi. Maya, pakinggan mo. Malayo ang Palawan. Mainit ang panahon doon. At nakakapagod ang biyahe. Ayaw ng lola na masira ang plano ng bakasyon ng buong pamilya. Dahil lang sa pag-aalaga sa isang batang sakitin na tulad mo. Sabi ni Senyora Isabela, na may boses na patag, ngunit matalim. Si Clara, na kanina pa nagpipigil, ay sa wakas, ay humakbang pasulong. Kumakabog ang kanyang puso. Alam niya ang kanyang posisyon sa bahay na ito, isang manugang lamang na itinuturing na mapalad dahil ngunit nang makita ang mga luha ng kanyang anak na isa-isang bumabagsak sa kanyang mga pisngi, kumulo ang tapang ni Clara. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Pinag-usapan na natin ito noong nakaraang buwan. Magaling na si Maya. Inaabangan niya talaga ang pagkakataong ito, kasama ang kanyang mga pinsan. Bakit bigla siyang iiwan? Tanong ni Clara sa boses na pinipilit na maging kalmado kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumayo si Senyora Isabela at ipinagkrus ang kanyang mga braso. Ang kanyang palalong tindig ay nangingibabaw sa silid. Clara, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Ako ang nagbabayad para sa bakasyong ito. Lahat ng gastos ay galing sa aking bulsa. Mula sa negosyo ng pamilya na pinaghirapan kong itayo. Kung magpasya ako na hindi sasama si Maya, karapatan ko iyon. Pero damdamin po ito ng isang bata, ma. Nararamdaman niyang pinag-iiba siya. Sigaw ni Clara. Tumaas ng 1 oktaba ang kanyang boses. Biglang lumapit si Senyora Isabela. Pinaikli ang distansya. Hanggang sa maamoy ni Clara, ang matapang na pabango nito. Namula ang mukha ng kanyang biyenan, at umigting ang mga ugat sa kanyang leeg. Sa isang boses na dumadagundong at umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng bahay, siya ay bumulyaw. Tama na. Huwag ka ng maraming reklamo. Alam mo ba kung bakit hindi ko siya isasama? Dahil ang anak mo ay pabigat lang. Konting bagay, iiyak. Konting bagay, hihilinging umuwi. Konting bagay, magkakasakit. Gusto kong magsaya kasama ang iba kong mga apo. Hindi maging yaya ng isang batang inutil at walang silbi. Ang mga salitang iyon ay parang patalim
na humiwa sa puso ni Clara. Nagulat si Maya sa sigaw. Tumakbo siya at yumakap sa kanyang ina. Ikinubli ang kanyang mukha sa duster ni Clara habang humahagulgol. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Ang tunog ng kanyang pigil na pag-iyak ay napakasakit pakinggan sa gitna ng biglaang katahimikan ng sala. Si Marco, ang kanyang asawa, ay kadarating lang mula sa itaas habang binobotones ang kanyang polo. Nakita niya ang eksena. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang kanyang mag-ina, umiwas pa ito ng tingin. Tama na, Clara. Sundin mo na lang ang sinabi ni Mama. Magstay ka na lang dito sa bahay at alagaan mo si Maya. Dadalhan na lang kita ng maraming pasalubong mula sa Palawan. Huwag mo nang guluhin ang sitwasyon bago kami umalis. Tinitigan ni Clara ang kanyang asawa nang may di makapaniwalang tingin. Ang lalaking dapat sana'y kanyang tagapagtanggol ay piniling maging isang duwag sa ilalim ng saya ng kanyang sariling ina. Yumuko si Clara at inayos ang buhok ni Maya, nabasa pa ng luha. Isang bagay sa loob ni Clara ang nabasag sa sandaling iyon. Ang paggalang na matagal niyang iningatan. Ang pasensya na kanyang pinagyaman sa loob ng 8 taong pagsasama ay biglang nag-abo. Hindi niya sinagot ang sigaw. Hindi na siya nagmakaawa. Pinunasan ni Clara ang mga luha ni Maya gamit ang kanyang hinlalaki. At pagkatapos ay tiningnan si Senyora Isabela nang may napakakalmadong tingin. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa isang bagyo. Si Poma, kung iyan po ang desisyon ninyo, hindi na kailangang sumama ni Maya sa Palawan, mahinang sabi ni Clara. Ngumisi si Senyora Isabela. Pakiramdam na nanalo sa debate. Ayan. Mas mabuti. Matuto kang lumugar. Ang malaking pamilya ay muling naging abala sa kanilang mga paghahanda. Nagtatawanan na parang walang pusong nasaktan. Hindi nila namalaya na sa likod ng pananahimik ni Clara, isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Naalala ni Clara ang isang brown na folder na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang aparador, isang mana mula sa kanyang yumaong ama na matagal na niyang inilihim sa pamilya ng kanyang asawa. Isang linggo. Kailangan lang ni Clara ng isang linggo para gawing abo ang mundong ipinagmamalaki nila. Kung itinuturing nilang pabigat si Maya, ipapakita ni Clara kung sino talaga ang tunay na pabigat sa lupang kanilang tinatayuan. Ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio, na karaniwang nakakapresko, ay parang yelo na nagpapabigat sa puso ni Clara. Mula sa bintana ng silid sa itaas, nasaksihan niya ang isang tanawin na muling dumurog sa kanyang kaluluwa. 3 mararangyang sasakyan ang nakaparada sa malawak na hardin na tinamnan ng mga paboritong pulang rosas ni Senyora Isabela. Ang ingay ng tawanan ng mga pinsan ni Maya ay malakas na naririnig, kasabay ng tunog ng mga maletang hinihila sa semento. Si Maya ay nakatayo sa tabi ni Clara. Mahigpit na hawak ang dulo ng kortina. Ang kanyang namamagang mga mata ay patuloy na nakatingin sa ibaba, sa isang malaking van kung saan ang kanyang paboritong pinsan na si Angela ay masayang iwinawagayway ang isang bagong sombrero. Mami, masama po ba talaga akong bata? Tanong ni Maya na may paos na boses. Bakit po sinabi ni Lola na pabigat lang ako? Lumuhod si Clara upang magpantay ang kanilang mga mukha. Inayos niya ang bahagyang magulong buhok ni Maya at matagal na hinalikan ang kanyang noo. Hindi anak, ikaw ang pinakamagandang biyaya na mayroon si Mommy. Pagod lang si Lola at nagkamali ng sinabi. Ngayon, makinig ka kay Mommy. Hindi na tayo iiyak ha? Mayroon tayong mas masayang plano dito. Sa ibaba, si Senyora Isabela ay abala sa pagbibigay ng mga utos sa driver at mga kasambahay na may tunong naguutos. Si Marco, ang kanyang asawa, ay abala sa paglalagay ng kanyang golf bag sa likod ng sasakyan. Ni minsan ay hindi siya tumingala sa bintana ng kanilang silid para man lang kumaway o magbigay ng tingin ng pagsisisi sa kanyang sariling anak. Para kay Marco, ang kapayapaan ng kanyang ina ang lahat. Kahit na isakripisyo pa niya ang damdamin ng sarili niyang dugo. Matapos mawala ang convoy ng mga sasakyan sa likod ng mataas na bakal na gate. Isang kakaibang katahimikan
ang bumalot sa malaking bahay. Tumayo ng tuwid si Clara. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Naglakad siya patungo sa lumang aparador sa sulok ng silid. Dinukot ang pinakailalim na bahagi sa likod ng tumpok ng mga lumang tela na iniwan ng kanyang yumaong ama. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na mahigpit na nakakandado. Nanginginig ngunit tiyak ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang makapal na brown folder na naglalaman ng mga dokumento na matagal na niyang itinago para maprotektahan ang dignidad ng kanyang asawa. Sa lahat ng panahon, ipinagmamalaki ng pamilya ni Senyora Isabela na ang marangyang bahay sa Baguio at ang pabrika ng pagproseso ng strawberry sa La Trinidad ay purong bunga ng kanilang pagsisikap. Tinitingnan nila si Clara bilang isang ulilang dalaga mula sa probinsya na pinalad na makapasok sa kanilang elitistang bilog, ngunit ang mapait na katotohanan na kanilang kinalimutan o sinadyang ibaon ay ang pangunahing puhunan para sa negosyong iyon ay nagmula sa isang malaking pautang na walang interes mula sa ama ni Clara at ang lupain ng pabrika ay legal pa ring nakapangalan sa pamilya ni Clara. Ang ama ni Clara, isang simpleng ngunit matalinong may-ari ng lupa noong kanyang panahon, ay ibinigay ang lahat bilang garantiya para sa kapakanan ng kanyang anak nang ito ay ikasal. Ngunit pinagbawalan si Clara na ibunyag ito maliban kung nasa alanganing sitwasyon. Clara, hayaan mo silang maging dakila, pero hawakan mo ang susi. Kung sakaling makalimutan nila kung paano ka tratuhin bilang tao, gamitin mo ang susing ito para buksan ang kanilang mga mata. Ang bilin ng kanyang ama. Bago pumanaw, kinuha ni Clara ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello, Attorney Reyes. Si Clara po ito. Gusto kong i-activate muli ang Special Power of Attorney sa lupain sa hilagang bahagi at bawiin ang pansamantalang pahintulot sa paggamit ng ari-arian para sa Isabela Quencana Corp. Oo. Ngayon din, gusto ko ng isang kumpletong audit at ang pagsasara ng access sa mga operational account na konektado sa aking mga ari-arian. Ang boses sa kabilang linya ay nagulat ngunit sumunod. Si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama, na siyang nag-iingat sa lihim ng mga ari-ariang iyon. Pero Ma'am Clara, ibig sabihin nito, mapaparalisa ang operasyon ng kanilang kumpanya sa loob lang ng ilang araw, pagtiyak ni Attorney Reyes. Alam ko po, Attorney. Sabi nila, pabigat ang anak ko. Ngayon, gusto kong maramdaman nila kung paano maging pabigat sa kanila ang tunay na sitwasyon. Sagot ni Clara, na may boses na kasing patag ng ibabaw ng lawa. Nang hapong iyon, isinama ni Clara si Maya palabas hindi sa isang mataong pasyalan, kundi sa isang opisina ng notaryo at isang bangko sa sentro ng lungsod. Habang hinihintay ang kanyang ina na pumirma sa tumpok ng mga papeles, tahimik na nagdodrawing si Maya sa isang sulok. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Clara sa kanyang anak. Sa kanyang puso, ipinangako niya na ito na ang huling beses na lulunok si Maya ng kahihiyan. Binawi ni Clara ang karapatan sa paggamit ng bahay na kanilang tinitirhan. Binawi rin niya ang lahat ng silent shares na sumusuporta sa marangyang pamumuhay ng kanyang biyanan. Ginawa niya ang lahat ng may kalmadong paraan na parang nagbubuo ng isang puzzle. Nang gabi, umupo si Clara sa tahimik na hapagkainan. Tinitigan niya ang mahabang mesa na karaniwang puno ng matatalas na komento ni Senyora Isabela tungkol sa kanyang pagluluto na itinuturing na hindi pang mayaman. Napangiti si Clara ng bahagya. Isang linggo mula ngayon, uuwi ang pamilya mula sa Palawan. Uuwi sila hindi sa isang mainit na tahanan, kundi sa isang katotohanan na sila ay mga bisita lamang sa lupang pag-aari ng taong kanilang minaliit. Isang text message ang pumasok sa cellphone ni Clara mula kay Marco. Nakarating na kami sa hotel. Napakaganda. Sayang hindi ka kasama. Pero hayaan mo na. Ang importante, masaya si Mama at hindi naiistorbo ng iyak ni Maya. Hindi sumagot si Clara. Binura lang niya ang mensahe. Pinatay ang ilaw sa sala at hinayaang balutin ng dilim ang bahay na malapit nang hindi na maging sa kanila. Ang malaking bahay
sa itaas na bahagi ng Baguio, ay tila isang monumento ng katahimikan. Walang maririnig na mapanuyang tawa ni Senyora Isabela o mga yabag ng mga pinsan na karaniwang nagtatakbuhan nang walang pakialam sa kaayusan. Natagpuan ni Clara ang isang kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi ibig sabihin na siya'y nanahimik lang. Sa likod ng malamig na hangin na umiihip mula sa direksyon ng Mountsto, Tomas. Si Clara ay tahimik na nagsisindi ng apoy. Si Maya ay mas kalmado na. Ngayong araw, pinasaya ni Clara ang kanyang anak sa isang simple, ngunit makabuluhang paraan. Ginugol nila ang oras sa hardin sa likod. Namimitas ng mga strawberry na nagsisimula. Nang mamula, malakas na tumawa si Maya. Isang bihirang tanawin na karaniwang pinipigilan ng mapanghusgang tingin ng kanyang lola. Mami, bakit parang mas lumuwag ang bahay? Tanong ni Maya habang ngumunguya ng isang piraso ng matamis at malutong na strawberry. Hinaplos ni Clara ang ulo ni Maya. Kasi tayo na lang ngayon, anak. Walang magagalit sa'yo kung gusto mong tumakbo o kumanta. Nagpapahinga lang ang bahay na ito, tulad natin. Ngunit sa likod ng malumanay na mga salita, ang isip ni Clara ay gumagana na parang isang makina. Sa isang maliit na mesa sa sulok ng kanyang silid, ang tumpok ng mga papeles mula kay Attorney Reyes ay maayos na nakasalansan. Pinirmahan na ni Clara ang mga kasulatan para sa pagbawi ng karapatan sa pamamahala sa 3 pangunahing ari-arian. Ang 5-ektaryang strawberry farm, ang bodega ng distribusyon sa sentro ng lungsod, at ang pinakakrusyal ang bahay na kanilang tinitirhan. Sa lahat ng panahong ito, si Senyora Isabela ay laging kumikilos na parang siya ang nag-iisang reyna. Madalas niyang ipagyabang sa kanyang mga kaibigan na napanatili niya ang mana ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang bakal na kamay. Nakalimutan niya o marahil ay nagbubulag-bulagan na noong namatay ang kanyang asawa. 10 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya ay halos malugi dahil sa mga utang sa sugal at magastos na pamumuhay. Ang ama ni Clara ang nag-iniksyon ng malaking halaga ng pera na may napaka-espesipikong mga kondisyon sa isang kasulatan. Lahat ng ari-ariang iyon ay naging buong pag-aari ni Clara na ipinahiram lang ang pamamahala sa pamilya ni Isabela hanggat pinahihintulutan ni Clara. Naalala ni Clara kung gaano kadalas siyang ituring na pabigat dahil hindi siya nagtatrabaho at isa lamang siyang may bahay. Ang hindi nila alam, bawat piso na pumapasok sa bank account ni Senyora Isabela para bumili ng mamahaling mga bag at magpondo ng mga bakasyon sa Palawan ay patak ng pawis mula sa lupang pag-aari ng pamilya ni Clara. Oras na para magising sila sa kanilang magandang panaginip. Bulong ni Clara habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone na nagpapakita ng mga notification mula sa group chat ng pamilya. Sa grupo, patuloy na dumadaloy ang mga larawan ng kanilang kasayahan sa Palawan. Larawan ni Senyora Isabela na nagtotoast gamit ang isang kristal na baso. Larawan ni Marco na nag-jet ski. At larawan ni Angela na ipinapakita ang kanyang mga pinamiling branded na gamit. Walang isa man sa kanila ang nagtanong kung kumusta si Maya. Tila ang mag-ina ay binura na sa kanilang pamilya dahil lang sa hindi sila kasama. Ginawa ni Clara ang kanyang ikalawang hakbang. Tinawagan niya ang operations manager sa planta. Sir Romy, simula bukas ng umaga, lahat ng pagpapadala ng produkto sa pangunahing distributor sa Maynila ay kailangang pansamantalang itigil. Sabihin ninyo na mayroong kumpletong internal audit sa utos ng legal na may-ari ng lupa, utos ni Clara na may matatag na boses. Pero Ma'am Clara, magagalit po si Senyora Isabela kapag nalaman niyang tumigil ang operasyon. Maaari po tayong magmulta sa distributor. Narinig na natatarantang sabi ni Sir Romy. Hayaan siyang magalit. Kung tatawag siya, sabihin ninyo na binawi na ang permit sa paggamit ng lupa. Kung gusto niyang magreklamo, sabihin ninyong kausapin niya ang aking abogado. Hindi ako. Malamig na sagot ni Clara. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Clara na isang malaking bigat ang nabunot sa kanyang mga balikat. Alam niyang sa Palawan, masaya pa rin ang lahat. Hindi pa nila alam na ang pabigat na anak at ang kanyang mahinang ina ay kapuputol lang ng kanilang pinansyal na hininga. Tiningnan ni Clara ang kalendaryo.
3 araw pa bago umuwi ang pamilya. Naghanda na siya ng isang sorpresa na mas malaki pa sa pagpapatigil ng operasyon ng pabrika. Umupa na siya ng mga pribadong security guard para bantayan ang gate ng bahay. Simula sa susunod na araw, nang gabing iyon, nang balutin ng makapal na hamog ang bagyo, isinama ni Clara si Maya na matulog sa master bedroom. Ang silid na karaniwang si Senyora Isabela lang ang maaaring gumamit. Mahimbing na natulog si Maya na may ngiti sa kanyang labi. Tumingin si Clara sa mataas na kisame. Iniisip ang magiging reaksyon ng kanyang biyenan kapag nalaman niyang ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay isang kastilyong buhangin lamang na handa ng tangayin ng alon. Sinabi ninyong pabigat ang anak ko. Bulong ni Clara sa dilim. Ngayon, tingnan natin kung gaano kayo magiging abala sa buhay nang wala ang yaman na ninakaw ninyo mula sa aking dignidad. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Handa para sa kinabukasan na magiging simula ng pagguho ng peking dinastiya ng pamilya ni Isabela. Ang katahimikan sa malaking bahay ay may bigat na ngayon. Ginugol ni Clara ang umaga sa paghigop ng mapait na kape sa likod bahay. Pinagmamasdan ang hanay ng mga puno ng strawberry sa dalisdis. Sa kanyang kamay, isang itim na leather folder, ang sentro ng lahat. Ang laman nito ay hindi lang papel, kundi mga tunay na ebidensya na matagal nang nakakandado sa isang safe sa bangko ang orihinal na huling habilin at ang kasunduan sa utang na 8 taon nang hindi nababayaran. Pinili ni Clara na manatili sa anino. Hinayaan niyang magyabang si Senyora Isabela sa bawat pagtitipon ng mga socialite sa Baguio. Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang asawa na siya ay isang maliit na hari. Ginawa niya iyon dahil naniniwala siya sa pag-ibig at sa pangako ng kasal. Ngunit ang sigaw sa sala, 1 linggo na ang nakalipas ang nagpagising sa kanya, na ang walang hanggang pasensya ay magtutulak lang sa iba, natapakan ang kanyang dignidad. Binuksan ni Clara ang folder. Tiningnan niya ang bawat pahina ng kasulatang ginawa noong 2018. Malinaw na nakasulat doon na ang puhunan, na nagkakahalaga ng 20 milyong piso, na ginamit para iligtas ang kumpanya ng pamilya ni Isabela, mula sa pagkalugi, ay isang personal na pautang, mula sa kanyang yumaong ama. Ang collateral, lahat ng fixed assets, kasama ang marangyang bahay na ito at ang lupain ng pabrika. Nakasaad sa kasunduan na kung sa loob ng 5 taon ay hindi mababayaran ang utang, ang pagmamay-ari ay ganap na mapupunta kay Clara bilang nag-iisang tagapagmana. Ang 5 taon na iyon ay lumipas na noong nakaraang taon pa. Itay! Mahinang bulong ni Clara. Hinaplos ng kanyang daliri ang matatag na pirma ng kanyang ama. Binigyan ko sila ng karagdagang 1 taon dahil mahal ko si Marco. Pero tinawag pa nilang pabigat ang apo ninyo. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Clara. Pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang puso. At sinagot ang tawag. Clara, anong nangyayari sa planta? Natataranta ang boses ni Marco. Malayo sa mayabang na tono niya. Ilang araw na ang nakalipas. Tumawag si Sir Romy. Sabi niya, lahat ng operational accounts ay frozen. Ang delivery sa Maynila, tumigil. Si Mama, hinimatay sa lobby ng hotel dahil tinanggihan ang credit card niya nang magbabayad ng additional bill. Nanatiling kalmado si Clara. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang kape bago sumagot. Talaga? Baka system error lang iyan, mahal. Anong system error? Sabi ni Sir Romy. Utos daw ito ng legal na may-ari ng lupa. Sabi niya, pangalan mo raw ang lumabas sa audit documents. Clara, ipaliwanag mo sa akin. Ano to? Tumaas na ang boses ni Marco, halong pagkalito at galit. Mahal, di ba sabi mo, wag na akong magreklamo at alagaan ko na lang si Maya dito sa bahay? Iyon ang ginagawa ko. Inaalagaan ko ang bahay ko. Ang pag-aari ng anak ko. Sagot ni Clara na may boses na napakapatag. Anong bahay mo? Bahay to ni Mama. Mana mula kay Papa. Sigaw ni Marco. Naririnig ni Clara ang hysterical na boses ni Senyora Isabela sa background. Sumisigaw at minumura ang receptionist ng hotel.
Tingnan mo ulit ang mga dokumento, mahal. O tanungin mo si mama kung kailan siya huling nagbayad ng utang sa yumaong tatay ko. Nagpadala na ako ng opisyal na abiso sa pamamagitan ng abogado sa email ng kumpanya kaninang umaga. Tapos na ang bisa ng pahintulot sa paggamit ng mga ari-arian. Clara, nababaliw ka na ba? Natrap kami dito sa Palawan. Hindi namin mabayaran ang natitirang bill sa hotel at may problema ang tiket namin pauwi dahil biglang kinansela ng travel agent ang booking. Naghihiganti ka ba dahil lang sa maliit na issue kahapon? Ngumiti si Clara. Isang ngiti na hindi makikita ni Marco. Maliit na issue. Ang pagdurog sa puso ng isang bata at pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat ay hindi maliit na issue para sa akin. Sinabi ninyong pabigat si Maya, di ba? Ngayon, sino ang tunay na pinapabigatan ng sitwasyon? Nang hindi naghihintay ng sagot, pinatay ni Clara ang tawag. Binlock niya ang numero ni Marco, ni Senyora Isabela, at ng lahat ng miyembro ng pamilya na nasa Palawan. Gusto niyang maramdaman nila ang tunay na pag-aalala. Ang pag-aalala dahil wala silang kontrol sa kanilang buhay. Tulad ng madalas nilang gawin sa kanya. Binalingan ni Clara si Maya na abala sa pagkukulay sa carpet. Anak, ngayon, iimpake natin ang mga damit natin. Lilipat tayo sa mas komportabling bahagi ng bahay simula bukas. Saan po tayo lilipat, Mami? Naguguluhang tanong ni Maya. Hindi kalayuan. Papalitan lang natin kung sino ang may hawak ng susi sa pinto, sagot ni Clara na may lihim. Nang tanghali, ilang lalaking nakaitim na uniforme ang dumating. Sila ang security team na inupahan ni Clara sa pamamagitan ni Attorney Reyes. Ang kanilang gawain ay simple ngunit krusyal. Siguraduhing walang mahalagang bagay na mailalabas sa bahay bago matapos ang audit at siguraduhing sinumang darating na walang nakasulat na pahintulot mula kay Clara ay hindi makakapasok. Nakatayo si Clara sa balkonahe. Tinitingnan ang bakal na gate na ngayon ay mahigpit na binabantayan. Alam niyang sa Palawan, isang bagyo ang nagngangalit. Ang pamilyang dati tumatawa sa pagdurusa ng kanyang anak, ay ngayon ay nagkukumahog na umuwi gamit ang natitirang cash sa kanilang mga pitaka. At pagdating nila sa Baguio, malalaman nilang ang malamig na hangin ng kabundukan ay mas magiging nagyeyelo kaysa sa kanilang inaakala. Ang kinang ng Palawan na dating paraiso ay biglang naging impyerno para sa pamilya ni Senyora Isabela. Sa isang 5-star hotel sa El Nido, ang dapat sanay masayang ambiance ay puno ng tensyon. Si Senyora Isabela ay nakaupong nanlalambot sa sofa ng lobby. Ang kanyang mukha na dating makinis dahil sa mamahaling makeup ay ngayon ay maputla at pagod. Sa harap niya, isang hotel manager ang nakatayo, nang magalang ngunit matatag. Ipinapaliwanag na ang kanyang credit card ay permanenteng tinanggihan ng bangko. Imposible! Bilyon-bilyon pa ang ipon ko! Subukan mo ulit! Sigaw ni Senyora Isabela, na umalingaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng mga dayuhang turista. Sinubukan ni Marco na pakalmahin ang kanyang ina, habang patuloy na nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Hindi makontak si Clara, ma. Binablock niya tayong lahat, sabi rin ni Sir Romy. Selyado na raw ang planta ng mga tauhan ng abogado ni Clara. Tayo, wala na tayong access sa lahat. Anong klaseng asawa siya? Ang lakas ng loob niyang gawin to sa biyenan niya. Hinampas ni Senyora Isabela ang mesa. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa gitna ng kanyang galit. Sa buong panahon, nabuhay sila sa ilusyon na si Clara ay isang sunod-sunurang palamuti lamang. Itinuring nilang si Clara ay isang babaeng probinsyana na walang alam sa negosyo, na marunong lang magluto at mag-alaga ng anak. Hindi nila inakala na natutulog sila sa ilalim ng isang bubong na ang pundasyon ay hawak pala ni Clara. Nang walang access sa mga account ng kumpanya, napilitan ang pamilya na gamitin ang kanilang natitirang cash para bayaran ang mga multa at bumili ng tiket sa economy class. Isang malaking insulto para kay Senyora Isabela na sanay sa business class. Umuwi sila na may nag-aalab na galit. Nagpaplano kung paano susugurin si Clara pagdating sa Baguio. Samantala, sa Baguio, si Clara ay kumikilos ng may nakamamatay na kahusayan. Hindi siya naninira. Binabawi lang niya ang sa kanya. Nag-imbita si Clara ng isang independent curator at isang team ng mga appraiser sa bahay.
Kalmado niyang ipinakita ang mga dokumento na nagpapatunay na halos lahat ng mararangyang muebles. Koleksyon ng mamahaling relo sa master bedroom, hanggang sa mga sasakyan sa garahe, ay binili gamit ang dibidendo ng kumpanya na legal na pag-aari ni Clara na hindi kailanman ibinayad sa kanya sa loob ng 5 taon. Siguraduhin ninyong lahat ng gamit ay mai-inventory ng maayos. Attorney Reyes, sabi ni Clara, gusto kong malinis lahat. Ang mga personal na gamit ni Senyora Isabela at ni Marco, pakihiwalay sa mga karton at ilagay sa likod na bodega. Wala silang maaaring dalhin maliban sa kanilang mga damit. Sigurado po ba kayo rito, Ma'am Clara? Ang relasyon ng pamilya ay maaaring hindi na maayos pa. Nag-aalang ang tanong ni Attorney Reyes. Huminto si Clara at tiningnan ang isang malaking family portrait na nakasabit sa dingding sa larawan. Siya at si Maya ay nasa pinakadulo, halos hindi makita. Patay na ang relasyong iyon mula nang magpa siya silang itapon ang damdamin ng anak ko, attorney. Tinitiyak ko lang na simula ngayon, wala nang makakapang-insulto kay Maya gamit ang yaman ko. Nang hapon, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga kapitbahay at kasosyo sa negosyo ay nagsimulang magbulungan nang makita ang mahigpit na seguridad sa gate. Ang balita tungkol sa paghinto ng operasyon ng Isabela Kencana Corp ay kumalat na sa buong lungsod. Isinama ni Clara si Maya sa silid at binasahan ito ng kuwento. Tila walang bagyong paparating. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, itinago ni Clara ang isang court order para sa pagpapaalis sa bahay bilang pag-iingat. Gabi, bandang 10:00, isang ingay ng sasakyan ang biglang huminto sa harap ng gate. Ang ilaw ng sasakyan ay tumama sa 2 security guard na nakatayo at humaharang sa daan. Nakatayo si Clara sa balkonahe. Nakikita ang 3 taxi na naghatid sa pamilya mula sa airport. Nakita niya si Marco na nagmamadaling bumaba. Kasunod si Senyora Isabela na pagod na, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinubukan nilang pumasok, ngunit hinarangan sila. Buksan niyo ang pinto! Bahay ko to! Sino kayo para harangan ako? Ang sigaw ni Senyora Isabela na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Marco sa balkonahe at nakita ang anino ni Clara na kalmadong nakatayo. Clara! Bumaba ka! Ano to? Buksan mo ang pinto ngayon o tatawag ako ng pulis. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, binuksan niya ang isang maliwanag na ilaw sa balkonahe na nakakasilaw sa kanila. Mula sa itaas, tiningnan niya sila isa-isa. Alam na ng mga pulis. Marco, sila pa nga ang nagsuggest na maglagay ng seguridad hanggang matapos ang audit. Ang boses ni Clara ay narinig sa isang maliit na speaker. Ang bahay na ito ay bumalik na sa tunay na may-ari. At ngayong gabi, wala kayong pahintulot na bumisita. Sumabog ang galit ni Senyora Isabela. Nagmura siya gamit ang mga salitang hindi nararapat sa isang lola. Ngunit habang lumalakas ang kanyang sigaw, lalo siyang nagmumukhang kaawa-awa sa mata ng mga kapitbahay na nagsimula ng lumabas para manood. Naaalala mo ba ang sinabi mo 1 linggo na ang nakalipas, ma? Tanong ni Clara. Mahina ngunit matalim. Sinabi mong pabigat lang ang anak ko. Ngayon, tingnan natin kung sino ang labis na maaabala dahil walang matutulugan ngayong gabi. Ang sitwasyon sa harap ng mataas na bakal na gate ay naging magulo. Si Senyora Isabela, na kilala bilang isang eleganteng socialite sa Baguio, ay nawalan ng kontrol. Pinaghahampas niya ang gate gamit ang kanyang mamahaling bag hanggang sa maputol ang strap nito. Sa likod niya, ang ibang miyembro ng pamilya ay nakatulala lang, pagod at nalilito. Sila na ilang araw lang ang nakalipas ay nagtatawanan sa Palawan ay para na ngayong mga refugee na nawalan ng direksyon. Clara, sino ka sa akala mo? Ha? Bahay to na pamana ng asawa ko. Isa ka lang manugang na walang utang na loob. Sigaw ni Senyora Isabela, paos dahil sa galit at sa lumalamig na gabi. Sinubukan ni Marco na itulak ang isa sa mga security guard, ngunit hindi man lang ito natinag. Sir, umalis po kayo. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Ipinakita na ni Ma'am Clara ang legal na titulo ng pagmamay-ari at ang court order para sa pagpapaalis.
Kung pipilitin ninyo, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa, sabi ng guard. Bumaba si Clara mula sa balkonahe at dahan-dahang lumapit sa gate, hindi niya ito binuksan. Tumayo lang siya sa likod ng mga rehas. Tinitingnan ang kanyang asawa at biyenan mula sa layong 2 metro. Sa tabi niya, si Attorney Reyes. Hawak ang itim na folder na siyang naging sandata niya. Marco, Mama, pakibasa muna ito, sabi ni Clara habang inaabot ang ilang kopya ng dokumento sa siwang ng gate. Kinuha ito ni Marco ng marahas. Sa tulong ng flashlight ng kanyang cellphone, binasa niya ang bawat salita. Ang kanyang mukha na dati namumula sa galit ay unti-unting namutla. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nang mabasa niya ang sugnay, tungkol sa paglipat ng pagmamay-ari, dahil sa utang na hindi nabayaran ng mahigit 5 taon. Imposible to. 20 milyon? Kailan pa nagkaroon ng ganito kalaking utang si Papa sa tatay mo? Bulong ni Marco. Halos hindi marinig. Mula noong halos malugi ang kumpanya ninyo 10 taon na ang nakalipas, Marco. Ibinigay ng tatay ko ang lahat dahil nagtiwala siya sa akin. Nagtiwala siyang sa perang iyon. Ituturing ninyo akong mabuti bilang pamilya. Pero ginamit ninyo ang perang iyon para palakihin ang inyong kayabangan. Sagot ni Clara. Kalmado ngunit tumatagos. Inagaw ni Senyora Isabela ang papel. Binasa niya ito na nanlalaki ang mga mata. Peke to! Pineke mo ang pirma ng asawa ko! Tuso ka, Clara. Ipa-forensic ninyo kung nagdududa kayo, Ma. Pero kailangan ninyong malaman. Simula ngayong gabi, lahat ng pasilidad sa ilalim ng Isabela Quencana Corp ay binawi ko na. Kasama ang mga sasakyan, ang bahay na ito, at ang access sa mga bank account na ginagamit ninyo sa paglustay. Huminga ng malalim si Clara. Tinitigan si Senyora Isabela sa mata. Sinabi ninyong pabigat ang anak ko. Ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataong hindi na maabala sa amin. Maghanap kayo ng ibang tirahan na hindi pabigat. Si Angela, ang pinsan ni Maya na madalas mang-asar, ay nagsimulang umiyak dahil sa lamig at takot. Ang kanyang ina, hipag ni Clara, ay sinubukang magmakaawa. Clara, ate, parang awa mo na. Kagagaling lang namin sa mahabang biyahe. Kawawa ang mga bata, gutom, at giniginaw. Pumasok muna kami. Pag-usapan natin to ng maayos sa loob. Tumingin si Clara kay Angela at sa kanyang hipag. Nasaan ang awa na iyon noong nakita ninyong umiiyak si Maya dahil iniwan ninyo? Nasaan ang konsensya ninyo noong hinayaan ninyong insultuhin ni Mama si Maya bilang pabigat sa hapagkainan? Noong mga oras na iyon, lahat kayo ay tahimik. Nagsaya kayo sa ibabaw ng luha ng anak ko. Ngayon, tamasahin ninyo ang bunga ng ginawa ninyo. Napaupo si Marco sa kalsada. Alam niyang nawala na sa kanya ang lahat. Isang tapat na asawa, isang matamis na anak, at ang komportableng buhay na inakala niyang karapatan niya. Tumingin siya sa marangyang bahay, na ngayon ay tila napakalayo. Clara, parang awa mo na. Huwag ganito. Asawa mo ako. Hagulgol ni Marco. Asawa kita. Pero hindi ka naging isang ama na nagpoprotekta kay Maya. Mas takot ka pa sa galit ng nanay mo, kaysa sa iyak ng sarili mong anak. Mapait na sagot ni Clara. Nagbigay ng senya si Clara sa mga security guard. 2 malaking maleta ang inilabas mula sa gate at inilagay sa harap ni Senyora Isabela at Marco. Iyan ang mga personal na damit ninyo. Iyan lang ang pwede ninyong dalhin. Ang iba pang gamit ay itatago ko hanggang matapos ang audit. Ngayon, umalis na kayo sa pag-aari ko. Mariing sabi ni Clara. Tila magwawala muli si Senyora Isabela. Ngunit napigilan siya ng kahihiyan nang makita ang mga kapitbahay na nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Sa natitirang dignidad, tiningnan na lang niya si Clara. Nang may matinding puot, tumalikod si Clara. At pumasok sa bahay nang hindi na lumingon. Sa likod ng pinto, huminga siya ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Kinabukasan, haharapin niya ang mas malaking legal at sosyal na bagyo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ngayong gabi, si Maya ay matutulog ng mahimbing sa isang kama na tunay na sa kanila. Kinaumagahan sa Baguio,
Walang maririnig na sigaw ni Senyora Isabela na humihingi ng almusal. Gumising si Clara, na mas magaan ang pakiramdam. Kahit alam niyang sa labas, ang pamilya ng kanyang asawa ay nagpaplano ng ganti. Inilipat na niya si Maya sa bahay ng isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa La Trinidad para sa kaligtasan nito. Habang siya ay nanatili sa malaking bahay kasama si Attorney Reyes at ang kanyang legal team. Gaya ng inaasahan, bandang 10:00, isang police car at 2 lalaking nakapormal na damit na nagpakilalang abogado ng pamilya ni Isabela ang dumating. Hindi natinag si Clara. Sinalubong niya sila sa sala, na iba na ang itsura. Ilang mamahaling gamit na napatunayang binili mula sa pondo ng kumpanya ay natatakpan na ng puting tela. Handa ng kumpiskahin. Mrs. Clara, ang aming kliyente ay nagsampa ng reklamo ng sapilitang pag-agaw ng ari-arian at pagpapaalis, formal na sabi ng batang abogado. Ngumiti lang si Clara at hinayaan si Attorney Reyes na sumagot. Mayroon kaming pinal na desisyon ng korte tungkol sa execution ng utang na may collateral. Mayroon din kaming ebidensya na ang operasyon ng Isabela Kencana Corp ay ginagamit ang lupang paso na ang upa at hindi na nirenew ng legal na may-ari si Mrs. Clara. Si Marco, na kasama ng abogado, ay mukhang pagod at may mapupulang mata. Sinubukan niyang lapitan si Clara. Clara, nakikiusap ako. Si Mama, nasa klinika ngayon. Dahil sa sobrang pagkabigla, wala siyang matirhan. Lahat ng assets niya nakapangalan sa kumpanya na ngayon ay selyado mo. Wala ka na bang puso? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, tiningnan ni Clara ang kanyang asawa. Puso? Marco? Nasaan ang puso mo? Noong sinigawan ni Mama si Maya at tinawag siyang walang silbi, nasaan ang puso mo noong nagpapakasaya kayo sa Palawan, habang ang anak mo ay nagtatanong kung ano ang kasalanan niya? Pero salita lang yon, Clara. Huwag mong ikumpara sa material na bagay. Naiinis na sabi ni Marco. Para sa isang ina, ang luha ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman sa bahay na ito. Marco, matalas na sagot ni Clara. Sabi mo tungkol lang ito sa yaman. Di ba? Hindi. Tungkol ito sa dignidad. Nanahimik ako dahil iginagalang kita bilang asawa. Pero noong nabigo kang protektahan si Maya mula sa galit ng nanay mo, doon mo nawala ang karapatan mo sa aking paggalang. Naging mainit ang diskusyon. Ngunit sa bawat butas na sinusubukang hanapin ng kampo ni Isabela, laging may sagot si Attorney Reyes na may kasamang ebidensya. Lumabas na sa loob ng maraming taon, si Senyora Isabela ay nagsagawa ng maraming manipulasyon sa buwis at financial reports para pagtakpan ang mga utang. Hawak ni Clara ang alas na maaaring magpakulong sa kanyang biyenan. Sabihin ninyo kay Senyora Isabela. Putol ni Clara sa usapan. Hindi ko siya idedemanda para sa financial fraud na ginawa niya, basta't pipirmahan niya ang isang kasulatan na hindi na niya guguluhin ang buhay namin ni Maya. At kailangan niyang aminin sa sulat na lahat ng ari-ariang ito ay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Gusto mong itakwil si Mama? Gusto ko lang matuto si Mama ng leksyon. Sinabi niyang pabigat ang anak ko. Ngayon, hayaan siyang maramdaman kung gaano kahirap mabuhay nang wala ang lahat ng bagay na karapatan pala ng batang hinamak niya. Matatag na sagot ni Clara. Nang hapon, umalis si Marco at ang kanyang abogado na walang nagawa. Sa labas, nakita ni Clara ang kanyang mga hipag na dati nang mamaliit sa kanya na ngayon ay nakatingin na lang mula sa malayo nang may takot at hiya. Pumunta si Clara sa walang laman na silid ni Maya. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinitingnan ang isang maliit na larawan ni Maya na nakangiti. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kalayaan. Nagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Ipinakita niya sa mundo na ang karangalan ng kanyang pamilya ay hindi nabibili at ang luha ng kanyang anak ay may katumbas na kabayaran. Isang hakbang na lang ang natitira para matapos ang lahat. Isang hakbang na magtitiyak na ang bukas ay tunay na magiging isang bagong simula para kay Clara at Maya. Sa malamig ngunit ngayon ay mas palakaibigang lungsod ng Baguio.
Kinabukasan, malinis ang langit sa Baguio. Kitang-kita ang bundoksto. Tomas. Sa sala ng malaking bahay, formal ang lahat. Nakaupo si Clara sa pangunahing silya. Suot ang isang modernong puting Filipiniana na nagpapakita ng kanyang autoridad. Sa harap niya, si Senyora Isabela ay nakaupo ng nanlalambot. Kasama si Marco na nakayuko. Wala nang sigawan. Tanging katahimikan ng mga taong talunan. Inilatag ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Ito po ang kasunduan. Kung pipirmahan ito ni Senyora Isabela, aatrasin ni Mrs. Clara ang kaso. At magbibigay ng 100,000 piso bilang tulong. Para makahanap si Senyora ng bagong, mas simpleng tirahan. Tiningnan ni Senyora Isabela ang halaga. Napakaliit nito, kumpara sa halaga ng kanyang mga bag. Ngunit ngayon, ito na lang ang kanyang pag-asa. Nanginginig niyang kinuha ang ballpen. Bago pumirma, tumingin siya kay Clara. Wala ka talagang awa, Clara. Sinira mo ang pamilyang ito dahil lang sa isang insidente. Umiling si Clara. Hindi dahil sa isang insidente, ma. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa aking pasensya. Sinira ko ang ilusyon ninyo ng kapangyarihan para matuto kayo tungkol sa pagiging tao. Minaliit ninyo si Maya dahil pakiramdam ninyo, napakataas ninyo. Ngayon, pantay na tayo. Matapos ang pirmahan, tumayo si Senyora Isabela at Marco. Dinala nila ang kanilang mga gamit sa mga simpleng karton. Sa may pinto, huminto si Marco. Umaasang tatawagin siya ni Clara. Ngunit nanatiling tuwid ang likod ni Clara. Nang magsara ang pinto, natapos ang isang panahon ng pang-aapi sa buhay ni Clara. Ilang oras ang lumipas, dumating si Maya. Mami, tahimik na ang bahay, sabi niya habang yumayakap. Kinarga ni Clara ang kanyang anak. Oo, anak, sa atin na lang ang bahay na ito. Wala nang magpapaiyak sa'yo. Wala nang magsasabing pabigat ka. Nagpa siya si Clara na ibenta ang malaking bahay. Masyadong maraming mapait na alaala. Gagamitin niya ang pera para magtayo ng isang maliit na ampunan at art school sa isa pa niyang lupa sa La Trinidad, kung saan ang mga bata ay pahahalagahan. Makalipas ang isang linggo, namamasyal sina Clara at Maya sa Burnham Park habang kumakain ng inihaw na mais. May natanggap na text si Clara mula sa isang hindi kilalang numero. Malamang si Marco. Humihingi ng tawad at pagkakataong makita si Maya. Hindi niya ito binura, pero hindi rin siya sumagot. Siguro balang araw, kapag maghilom na ang sugat ni Maya, at si Marco ay natuto ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero hindi ngayon. Mami, tingnan mo ang daming bituin! Sigaw ni Maya. Tumingala si Clara. Naramdaman ang malamig na hangin. Ngumiti siya. Ang katsa. Ang kanyang ganti ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng yaman, kundi tungkol sa pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang kanyang anak ay lalaki ng may dignidad. Ang mga luhang pumatak isang linggo na ang nakalipas ay natuyo na, napalitan ng isang bagong liwanag. Pinatunayan ni Clara na ang katahimikan ng isang babae ay hindi kahinaan, at ang kanyang pagprotekta sa isang anak ay isang lakas na kayang magpabagsak ng bundok ng kayabangan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa wakas ay naramdaman ni Clara na tunay siyang nakauwi na.